Hi, this is Graham and welcome to my channel. Kung bago pa lang kayo dito sa channel na ito, this channel is about basic English in Tagalog. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So ngayon, ang pag-uusapan natin is preposition. So may hinanda akong lesson guys about sa preposition of time, preposition of place, at saka kung ano ang preposition at saan ito ginagamit para sa isang sentence at para maintindihan natin yung preposition, punta tayo sa aking computer. So, let's go! So guys, ngayon ang pag-uusapan natin ay preposition. Ang preposition sa Tagalog guys ay pang-ukol. Okay? So, ano ba ang preposition? So, ang definition nito guys ng preposition, ang preposition ay words na nag-i-indicate ng location or relationship between a noun or a pronoun at ibang words sa sentence. Ang mga example nito guys ay in, on, at, by, from, with, before, and after. So, at ang mga words na ito guys ay tumutulong sa atin na ma-connect at ma-express ang relationship sa ibang words sa isang sentence. So guys, itong lesson na ito is basic lang ng preposition. Ang focusan natin o mag-focus tayo sa lesson na ito about sa at, in, at saka on na preposition. Kasi guys, yung preposition, maraming preposition, itong tatlong preposition na ito, ang pinakapalagi nating ginagamit sa isang sentence. So, at, in, at saka on. Yun yung ating, dito tayo magpo-focus sa ating lesson na ito dahil meron kasing preposition of place, guys, preposition ng lugar, preposition of time, sa oras naman. So, ito yung pang part 6 ng ating series about sa 8 parts of speech. So, bibigyan ko lang kayo ng konting background guys. Yung preposition guys sa ano lang, ang talagang ang trabaho nito guys sa sentence para itong tulay. So, alam naman natin yung tulay na kailangan natin yung tulay para makatawid tayo sa kabilang side ng ilog or kung saan nakalagay yung tulay. So, ito rin sa sentence, kailangan natin ng tulay para ma-connect natin or madugtong or para makatawid tayo sa kabilang words or para madugtong-dugtong natin yung words, makumpleto natin yung isang sentence, kailangan natin ng preposition para ito'y madugtong nga, ma-connect natin kumbaga yung mga words para mabuo yung isang sentence. So sisimulan natin guys, punta tayo sa ating next slide. So preposition, sisimulan natin sa pinaka-basic. Example, I'll see you at the office on Monday. So guys, ang preposition dito sa sentence na ito, yung example na nilagay ko ay at saka on. So kung tatanggalin natin guys yung preposition sa sentence, example, I'll see you the office Monday. So hindi siya parang it doesn't make sense. So hindi nakukonek. Kailangan natin ng preposition para ma-connect natin yung ating gustong sabihin or yung sa sentence, yung ibig sabihin ng sentence. So lalagay natin yung at para sa specific na location. Yun yung ginagawa ng at sa preposition na at sa sentence na ito. At saka yung on naman para naman yun sa date or sa time on Monday. So, gagawin natin, babasahin natin ulit. Lalagay na natin yung tulay or yung preposition. I'll see you at the office on Monday. So, nasasagot dito guys sa sentence na ito kung saan tayo magkikita. Saan? At the office. Sa office. So, yung dahil dun sa preposition na at. At saka, yung on naman, dito natin malalaman yung petsa or kailan, when. So, on Monday. So, yun yung pinaka-basic or pinaka-gamit nitong preposition guys. Kino-connect niya yung mga words para mabuo yung isang sentence. Para meron silang connection. Yung relationship nila, kumbaga, it will make sense kapag mayroong preposition yung isang sentence. Malalaman natin yung ibig sabihin kung saan at saka, I'm sorry guys, excuse me, at saka kung kailan dito sa preposition na ito. So, proceed pa tayo sa ibang sa next slide para mas lalo nating maintindihan ang preposition. Okay, so here we go. So, ano ba ang kaibahan ng at, in, at saka on? So, guys, ang preposition na at ay nagpapakita sa atin ng exact na lugar ng tao or bagay or oras. Example nito guys, basahin natin. There is someone at the door.
So, ibig sabihin nito guys, sa preposition na nakalagay rito sa ating sentence na at, ay eksaktong place kasi ang ibig sabihin ng at, ito yung pinakagusto ko sa atin dahil napaka-specific nito exact place. There is someone at the door, may tao sa pintuan at exact place na pintuan mismo sa harap ng pinto. Hindi sa gilid, hindi sa taas, hindi sa baba. Nasa harap mismo, nandun na siya sa pinto. There is someone at the door. Or kung magtatanong tayo ng address, ito yung gagamitin guys para sa exact or specific na address, yung at ang ating gagamitin. For example, where do you live? I live at 39 Mulabi Street, Magikay, or Quezon City. Ganon, isang complete address ang gagamitin natin kapag gagamit tayo ng at sa preposition. So, where do you live? I live at 39 Mulabi Street, Barangay Santo Niño, Quezon City. So, ganon. Yun yung gamit ng at. So, uulitin lang natin, napaka-specific nito kapag tayo gagamit ng at na preposition na at sa isang sentence. Kapag tayo kapag tinutukoy natin yung isang lugar. So, gagamit tayo ng at na specific na location. Kapag sa time naman guys, specific din na oras na ating gagamitin yung at. For example, at midnight, at lunch, or at dinner, or at 4 p.m. So, meet me at 4 p.m. So, eksaktong oras, eksaktong lugar. So, yun yung gustong-gusto ko rito sa at dahil napaka-specific niya na location or time. Yung kanyang gustong ipahiwa, yung kanyang dapat gamitin yung preposition na at sa specific na location or specific na time. So, napaka-specific niya kumbaga. So, proceed tayo sa next slide para mas maintindihan natin mabuti. So, preposition in naman, sa in naman guys, ito'y nagsasabi na ang isang bagay ay nasa loob ng isang mas malaking bagay. Pwede ring tao. At hindi lang yun guys, isang malaking bagay or isang tao, gano'n. For example, basahin natin yung sentence sa baba. I am in the bathroom. So, nasa loob ako ng bathroom. So, ibig sabihin nito, nasa loob ako ng bathroom, naliligo, or kung ano man ang, basta ginagamit ko ang bathroom, at nasa loob ako nito. Kasi kapag sinabi mo, I am at the bathroom, wala ka sa loob ng bathroom, nasa labas ka, nasa may pinto, or nandun ka sa mismong bathroom, sa harap nun, pero wala ka sa loob. Yung ibig sabihin kasi ng in is nasa loob ka ng isang pader or pwede rin sa location, sa address. Nasa loob ka ng Quezon City, ng isang city. Nasa loob ka ng isang province. So, I am in Quezon City right now. So, ibig sabihin nun, nasa loob ka ng Quezon City. Hindi lang nasabi kung saan kasi malaki yung Quezon City. Pero nasa loob ka ng mismong Quezon City. So, hindi lang sa bahay or location. Pati rin sa time, guys, yung in naman, ginagamit yung preposition in sa time. For example, gagamit tayo ng mga mas malawak na time frame. For example, in the past. So, malayo yun, matagal na panahon na. So, yun yung gagamitin natin. In decades, yung mga mahabang time frame. Kumbaga, gagamitin natin yung in. So, for example, in the past or in the future. Kasi, matagal din yun, mahabang time frame din yun, kumbaga, yung in the future. So, yun yung gagamitin natin in summer. So, yun ang ating palaging gagamitin kapag in, sa preposition of time at saka sa preposition of place. Okay? So, punta tayo sa ating next slide. So, ito naman yung on, preposition on. So, sa preposition on, guys, ang ibig sabihin nito ay isang bagay na nakapatong sa isang ibang bagay or nakabitin basta nakapatong sa ibabaw ng mga bagay or balat or surface. So, example, there are 5 books on the table. So, merong 5 libro na nasa lamesa. So, ibig sabihin talaga guys ng on, pag ginagamit natin yung on, ang tinutukoy natin, ito yung nakapatong. Nakapatong sa lamesa, nakapatong sa kalsada. I am on the road. So, nandun ka sa kalye, naglalakad ka dun sa kalsada mismo. Hindi mo pwedeng sabihin, I am in the road kasi wala ka naman dun sa loob mismo ng kalsada. So, you can say, I am on the road or there are 5 books on the table. So, yun yung ibig sabihin ng on. Sa time naman guys, sa preposition of time, ang paggamit nitong on ay medyo
hindi ito katulad nung in, kasi yung in guys, napag-usapan natin sa previous page na medyo malawak siya na panahon or mahaba-habang panahon, katulad ng in the past, in the future, in summer, or ganun. Sa preposition of time, ang gamit ng on guys is yung isang date, isang day, isang araw, or isang date. So for example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, ganon, on Christmas. And then, kasi isang date lang yun, on Bonifacio Day. So, ganon yung gamit natin sa on. Medyo maiksi siya kesa sa in, kasi yung in, mas malawak yung time frame niya, mataas, mahaba. Sa on, date lang, araw, yun yung ginagamit kung ang on, na preposition on. Tapos guys, meron tayong ibang preposition pa na nandito sa ating screen. Babasahin natin yung preposition. Mga common prepositions are above, across, after, at, around, before, behind, below, beside, by, between, by, down, during, for, from, in, inside, like, onto, off, on, out, through, to, under, up, with. So, yun yung mga common prepositions guys. Pero ang pinaka gamit talaga rito is yung at, in, at saka on. Doon tayo palaging gumagamit nun kapag tinutukoy natin yung panahon o excuse me, time or place, specific place. Kapag gagamit tayo ng at, dapat specific or specific na place ang ating tinutukoy. Kapag in naman ay nasa loob ng isang bagay or nasa loob ka ng isang lugar or nasa loob ka ng isang bagay nga, yon, lugar. Tsaka sa paggamit naman ito sa in, sa panahon is medyo mahaba-habang panahon katulad ng in the past, in the future, or in summer, ganon. So, recap natin yung ating napag-aralan ngayon. Ang preposition guys ay pang-ukol at ito yung pang part 6 ng ating series about sa 8 parts of speech. So, preposition, sisimulan natin I'll see you at the office on Monday. So, ito yung pinaka-common na basic natin na example. Ang preposition dito is at saka on. And then, nagbibigay ito ng information sa isang sentence na kukunik niya ang sentence na kung saan magkikita o saan siya makikita. I'll see you at the office on Monday. So, magkita tayo sa office ko sa Lunes. So, yun yung ibig sabihin nito. Dahil dun sa at saka on, malalaman natin yung location na specific at the office at saka yung specific time. Hindi naman specific time, on Monday. Walang binigay na time, basta on Monday. So, isang date lang yun. Hindi masyado malawak katulad ng in. At saka, sa ano ba ang kaibahan ng at, in, at saka on, ang preposition na at ay nagpapakita sa atin ng exact na lugar, ng tao, or bagay, or oras. Example, there is someone at the door. May tao sa pintuan at exact place na pintuan mismo sa harap ng pinto. Katulad ng diniscuss ko kanina. So, ang at, guys, ulitin ko lang, is napaka-specific nitong at. Location or oras. At midnight. At 4 p.m. At 6 a.m. Ganon. At saka yung address, ganon din. Napaka-specific. At I live at number 59 Mulavi Street, Barangay Santo Niño, Quezon City. So, ganun, napaka-specific. Tapos, sa in naman, ito ay nagsasabi ng isang bagay na nasa loob ng isang malaking bagay, pwede ring tao, or pwede ring sa isang lugar, nasa loob ka ng isang lugar, hindi lang sa isang bagay. So, example, I am in the bathroom. Okay? And then, there's a toy in the basket. So, ganun, may laruan doon sa loob ng basket. So, ganon. In. Yun yung ginagamit natin. Tapos, ibig sabihin, nasa loob ako ng bathroom, o yun, naliligo at kung ano man, basta ginagamit ko ang bathroom at nasa loob ako nito. So, yun yung ibig sabihin ng in. Sa preposition on naman, guys, ang ibig sabihin nito ay isang bagay na nakapatong sa ibang bagay or nakabitin basta nakapatong sa ibabaw ng mga bagay or balat or surface. There are 5 books on the table. So, hindi lang yon. Ang example, meron pa, the picture is hanging on the wall. Kasi nakabitin. The picture is hanging on the wall. Basta may surface guys na pinapatungan or nakabitin. So, yun yung on. Sa time naman, preposition of time sa on ay yung mas date lang at saka araw. Yun yung kanyang nabibigay nitong information sa preposition on. For example, on Monday, on Tuesday, on Christmas,
on holiday or on Halloween. So, ganun, yung mga date lang. On Bonifacio Day, on Rizal Day. So, yun yung mga nabibigay niyang information. At saka yung preposition na common, yun nga, is above, across, after, at, around, before, behind, below, beside, between, by, down, during, for, from, in, inside, like, onto, off, on, out, through, to, under, up, with. And then guys, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. Don't worry, gagawa ako ng ibang videos about dito. Ihihiwalay natin yung preposition of place, preposition of time para mas maintindihan natin mabuti. Ang video na ito is pang part 6 nung ating series about sa 8 parts of speech. And then, I will see you again on my next video. And before that, guys, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. And you can easily search my channel. Just type lang hashtag English in Tagalog sa YouTube search box. And then, see you on my next video. Goodbye! Have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. And then guys, see you in my next video. Goodbye!